Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa. Sigurado na sambay ng Pilipino na nasa tama kayong isipan, nasa tama kayong wisyo na magbigay ng desisyon, gumawa ng desisyon dito sa bansa na to. Wag niyo na hong wag na ho kayong wag niyo na hong ilagan. Huwag nyo na hong ilaga ng napakatagal na ng hamon ng sambayan ng Pilipino sa inyo. Magpa-hair follicle test na ho kayo, Marcos Jr. Heto, panoorin nyo ho itong mga kababayan. Medyo tumaas ang high blood ho natin. Kanina napanood ho natin to. Kasi di ho natin malaman kung anong tumatakbo sa utak nitong mama na to. Game. Again, called on you to undergo a hair follicle test, citing the constitutional principle that public office is a public trust. What do you say to this, Mr. President? No. No. Why should I do that? Don't see what they say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test. Lakas! Tama! Ako'y nawawala! Wala daw kinalaman yung public office, public trust sa magpapa-hair follicle test. Kayo ba mga kababayan? Ano ka nang toko? Anong gusto mo namin gawin namin? Merong mga aligasyon, merong mga ebidensya, merong mga lumutang na kung saan sinasabi na nagpupulburon kayo. Kayo ng mga grupo nyo dyan sa Malacanang. Nagjajamin kayo, Brad. Ha? Lakas tama, anak ng toko, ibang klase ka, Brad. Kati Binag. Ano pangalan to? Itong si Agent Morales. Maricel Soria. Naku, yari tayo dyan. Dating Senator Nicky Cositeng. Alam nila mga libangan nyo. Tapos sasabihin mo sa amin, gusto mong ma-earn yung tiwala namin. Ibig mo sabihin, kailangan ka namin pagkatiwalaan sa kabila ng mga ebidensya, mga testigo, mga nag-testify, na kung saan sinasabi nila, ikaw nagpupulburon. Merong video. Merong sworn testimony. Na di umano, yung mga ano nyo dyan, nagpupulburon kayo. Pulburon. Anong flavor? Tanong. Pinipig. Naku, sakit nung pagkasinimot nyo yun. Hindi daw ho konektado. Sang planeta ho kaya nang gagaling ang utak nitong mama na to? Gusto mo pagkatiwalaan ka namin sa kabila ng mga aligasyon, sa kabila ng mga testimonya, sa kabila ng pronouncement itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, may bagahe yang si Marcos Jr. May bagahe yan. Silang mga mayayaman, pag nagkikita-kita, nagpupulburon yung mga yan. Bangag yang si Marcos Jr. So anong gagawin namin? Tatanggapin na lang namin ng face value yung mga sinasabi mo? Ganun na lang, Brad? Kapal naman ang mukha mo. Kailangan nyo hong magpa-hair follicle test. Di ako nagagalit dito, ha? Pero yun ho ang dapat nyong gawin para matuldukan na tong issue na to at makapag-move on na tayo. Anyway, kung tayo naman tatanungin dito sa PH Update, kung talagang ayaw mong bumaba at pinagpipilitan mo yung pwesto mo na yan at gusto mo talagang maging presidente, kahit hindi ka marunong maging presidente, okay lang.
Napakalaki na ng perwisyo yung ibinigay mo sa sambayan ng Pilipino. Tapusin mo na hanggang 2028. Ano ba magagawa namin? Ang tindi ng mga kapraningan nyo at mga tama nyo dyan sa Malacanang. Mantakin mo yon, pipirmahan mo, tinapyasan ng budget ng DepEd, sabi sa saligang batas, dapat pinakamataas ang sa DepEd. Pinirmahan mo kahit hindi nila sinunod yung nakasaad sa saligang batas. Di ka ba naman sa kalahating bangag? Brad, ayusin mo. Dahil pinapanood ka ng madlang Pilipino. Hindi basta-basta yung mga pinagagawa mo, Brad. Out of this world na talaga. To the moon, ika nga. Ibang klase yung mga kababayan. Sabi, ang porsyento ng syntax collection, dapat yung porsyento niyan mapunta bilang subsidiya sa PhilHealth. Hindi na naman sinunod. Pero pinirmahan mo pa rin. Ngayon, tanong, sa pagpirma mo ba ng GAA, walang blanco, wala ako sinasabing blanco. Meron bang problema o wala? Simple lang naman, pwede mo namang ibalik sa BICAM. 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, 2 buwan nila gagawin. At least wala tayong problema na kagaya nito. Di ba? Yun lang naman ho yun. Pero wag niyo ho kaming paandaran na kung ano-ano mga pinagsasabi nyo. Bangag na bangag eh. Hindi daw konektado yung public office sa public trust sa pagpapa-hair follicle test, anak ng tokwa. Kung ganun, iba ho talaga yung tama ng ano nyo. Matindi ho yung ano nyo, yung trip nyo, kung pagkaganyan. Iba yung trip nyo, Brad. Ibang-iba yung trip nyo. Ayusin nyo ho. Para sa mga sundalo, para sa mga pulis, ayan ho ang presidente nyo. Dahil tayo ho mga kababayan, kahit hindi pa presidente si BP, yun ho ang presidente ko. Hindi ko presidente ang bangag na yan. Inaakusahan ho kayo. Hindi ho gawa-gawa yung mga aligasyon at akusasyon. Yung mga nagpaparatang malapit sa circle of friends ninyo. Ma'am Cathy Binag, muntik ka ng trinabaho ni Agent Morales. Merong mga aligasyon. So ano yung dapat nyong gawin para matuldukan yung mga aligasyon na yan? Simple lang. Buwisit na to, papaandaran mo kami na ganyan. Yan na ho mga kababayan, kayo na ho magdesisyon kung bangag nga ba o hindi bangag yang si Marcos Jr. Ngayon, kung maghahalal pa kayo ng panibagong Marcos dito sa bansa na to, ayawan na. Ayoko na talaga. Kung sino mang pwedeng umpun sa akin, ampunin. ayoko na. Nakitang-kita ng puro kapalpakan ginagawa nito. Bahala kayo dyan. Basta ako, ano na talaga, ano ba naman, sambayan ng Pilipino, madlang Pilipino, eto ho ang presidente nyo, harapan ho tayong sinasampal ng mga kasinungaling at pinagbumukha ho kayong tanga. Yung public offices sa public trust, wala daw kinaugnayan sa pagpapa-hair follicle test. Okay, may tiwala kami kahit pinagmahihinalaan kanilang bangag. Ganun ba gusto nyo mangyari? Jutang ginirang yan, ikakanin maharali ka. Di ba? Huwag ka doon. Kahit ayaw natin mapapamura ko sa mga kabalbalan mo eh. Huwag ka doon. Mga kababayan, comment ko kayo sa baba kung ano masasabi nyo dito. Para sa inyo ba, nasa tamang katinuan ba yung mga sagot na yan ito si Bangag? Comment nyo sa baba. Wala namang connection ng sinasabi na. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If you believe in what he was saying, why did he work for me? Mambubudol ka kasi. Yun ang sagot sa tanong mo. Kung ano ako, bakit siya nagtrabaho sa akin? 'Di ba? Bakit siya ganito si Vic Rodriguez? Bakit niya ako pinaglingkuran? Bakit siya nag-abogado para sa akin? Hanggang ngayon ba naman, Brad, bubulahin mo pa kami? Teka, ha? Buwisit na to, talagang pinapaandar mo yung makina ko, ha? Pinapaandar mo makina ko. 31 million nga, binudol mo si Atty. Vic pa na nag-iisa. Buwisit ka. Ha? Sambayan ng Pilipino nga, binudol mo yung mama pa na yun, na yun pa hindi mo mabubudol. Huwag mong sabihin sa akin na kung talagang weak ako o kung ano pa man, bangag ako, bakit siya nagtrabaho para sa akin. Kasi nga, linoko mo. Yung mga pinag-usapan nyo, nung bago ka tumakbo, wala kang sinunod ni isa kasi sinungaling ka. Tama o mali? Pinapaandar mo na naman ang makina ko, kakaligo-ligo ko, dapat talaga naligo tayo bago natin talakayin tong issue na to. Kasi sabi ko, sinento ni Madam Pamela nagdadrive tayo.
Okay. Tingnan kong ganun. Ano naman sinasabi nito si Bangag? Sabi ko. Kala ko ano lang yung sa budget. Eh kaso sinundutan niya ng hair follicle test, hindi daw public office is a public trust. Loko-loko. Pati ba naman yung mga ganyang klaseng ewan ko. Kayo ho mga kababayan, anong masasabi niyo diyan? Gusto ko na akong pumunta sa panibagong paksa natin dahil nabanas na ako sa pagmumukha nitong mama na to. Marami sa ating mga kababayan at mga kababayan nating OFW, pagka napanood to, talagang mag-aalburot sika nga, di ba? Naghahalo ang balat sa tinalupay. Pero anong gagawin ho natin? Ida-downplay natin tong issue na to? Tatawa-tawanan natin? Babanatan natin doon sa medyo malumanay? Hindi pwede. Pagka medyo mabigat, bigatan natin. Pagka medyo kailangan diinan natin. Dito sa isa na to, kailangan ho nating diinan to. Kasi pagka pinalampas natin at tinanggap ho natin na ganun-ganun na lang ang mga pinagsasabi nitong bangag na to, parang sinabi niya na okay, tama yung sinabi ko, niyang pagpapa-hair follicle test, hindi related dyan sa public office, sa public trust. Parang ganun ho nangyari. Kaya kung ganito kayo sa sinabi na yan ni Marcos Jr., i-share nyo na ho ang video. Hindi ho para mas maraming kesyo, maraming ads o kung ano pa man. Hindi ho yun. Okay? Kung gusto nyo, tanggalin natin ang ads nitong video na to. Magtaas ng kamay yung gusto tanggalin ng ads yung video na to. O tanggalin natin. Makakasabihin nila para maraming ads. Hindi. Para mas maraming sa ating mga kababayan na makakita ng video na to, tanggalin ho natin ang ads. Talaga, Eto na. Kaya Atty. Vic Rodriguez na tayo. Eto na ho, ang naghamon. Yan ang sinasabi natin. Akala nyo hindi natin papasadahan to. Siyempre, yung hinamon, inuna natin. Kaagad ho natin kinuha ang sagot. 56 sa balota, Atty. Vic Rodriguez. Tapos, susundutan ho natin 53 sa balota. Congressman Rodante Marcoleta, 38 po. Tapos, susundutan ho natin. Itong si Atty. Grabe, no? Napaka-intenso ng mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Sa totoo lang, papasok na naman yung Pebrero. Relax muna tayo, pahinga muna, wag mo na ganun kabakbakan, di ba? Bigla akong bibira ng ganun si Marcos Jr. Kahit sino naman di ba? Gabi na pinagpapawisan pa tayo Sino ba namang hindi mag-iinit dun sa mga ganung klaseng statement? Kayo ba, di kayo nag-init? Eto, umpisa na ho natin ito kay Atty. Vic Rodriguez. Naku, ito talagang si Bangag, kala ho siguro niya makakaisa sa atin. Akala niya palalampasin natin yung mga kabangagan niya. Hindi ululusot sa atin yan. Yung binanggit natin, sinabi nitong si Atty. Nikki Cositing, walang alam yang si Marcos Jr. Ang alam lang ng mga mag-party at lagi silang to the moon. Lagi ho silang lumilipad. Ayon ho yun, kaya dating Senadora Nikki Cositing. Di ayon sa atin yun. Sa susunod na video, ilalabas ho natin ulit yun para ma-remind ang ating mga kababayan kung gaano sinungaling. Hindi yan si Atty. Vic. Hindi tayo aanuhin yan, hindi tayo bibiguin yan. Pagka ako binugyo mo, attorney, ako. Papaya ako dito kung ako bibiguin. Ito si Marcos Jr. Yan ang sinungaling. Yan ang manggagamit. Yan ang mambubudol. Pero ito, hindi mambubudol to. Kasi kung mambubudol to, hanggang ngayon, nasa kampo pa rin siya, nasa bakuran pa rin siya itong singagba. Game! Haba ng pasakali mo, PH! Palakpakan muna tayo. Like nyo muna itong video. Ikaw, di ka pa nakalike. Kanina ka pa nakatambay, di ka nakalike. Ano yan? Like na nga lang, tinanggal ko na nga yung ads like na lang, talaga, game. Rodriguez, let's start with your thoughts with regard to the explanation of some lawmakers that several omnibus provisions in the bicameral report are enough safeguards to guarantee that the printed version of the bill will prevail in case of discrepancies. Nagsisinungaling yung mga mambabatas na nagsasabing ito'y typographical, grammatical. Parang pareho kami ng ngayon pareho kami ng mood nitong si Atty. Vic Puro nagsisinungaling. Or merely printing.
Una ako, binanata ko to si Marcos Jr. Ito si Atty. Vic, babanatan niya yung mga tauhan niya. Atty. Banatan mo ha. Wala ko tayong maraming pasakali dito. Ha? Ano na natin, rekta na to kay Atty. Vic Lato. Errors. Katrina, pahintunutan mo ako magsalita sa wikang Filipino upang higit na maintindihan ng ating mga kababayan itong napakasalimuot na usapin ng budget. I'll try to simplify to the best of my ability itong usapin ng budget. Hindi totoo na walang depekto ang ating budget. That's why we went to the Supreme Court. Nag-file tayo ng petition because we believe pagod na ang mga Pilipino. We have to put a stop to this circus. It's time to get serious. Attorney Rodriguez, sabihin na po natin na mayroon nga di umano, ayon sa inyong camp, na mayroong mga mali o mga illegality doon sa national budget ng 2025. But at the end of the day, if accountability is what we are after, then why not just simply file maybe administrative or criminal cases against those who authorized or signed that bicameral conference committee report? Because, Katrina, what you're asking is for us to not to do our duty as a citizen. This is criminal. This is falsification of legislative document. At ang gusto ninyo ay pipikit na lamang kami. No sir, to clarify. Hindi. Anong gusto nyo? Tatanggapin na lang namin na ganun na lang? Ba na ang halaga dito ay 6.325 trillion pesos? Hindi tayo pwedeng hayaan lang natin sila because yung GAA is nothing but a fruit of a very poisonous process. They have abandoned a clear constitutional mandate to safeguard every centavo of the Filipino people's money. That is why we have filed a petition before the Supreme Court. We agree that there may be some irregularities in the budget as you allege. But if you are mentioning that there might be a criminal act here, why not go after those who authorized, in your own words, this poisonous process? Why would you hold the budget hostage based on the words of Representative Zia Alonto Adyong? We are not holding anything hostage here, Katrina. Tinatama natin yung maling-maling ginawa nila. Ito'y malaking kasinungalingan na walang depekto yung budget. And thank you for agreeing with me na maraming provision dito sa final bicameral conference committee report na blanco. Para lang ho maintindihan ng iyong mga manonood, ang proseso ng budget, hindi po magkakaroon ng enrolled bill kung walang naipasang tama, legal at constitutional na bicameral conference committee final report. Blanco yung report. At yan ay hindi mere typographical or printing error or grammatical error. Kitang-kita dyan sa screen ninyo, panay blanco, 100 bilyong pisong blanco. Hindi natin pwedeng palagpasin ito. Sapagkat ito'y pera ng Pilipino, hindi pribadong pera ng mga mambabatas. That is why nag-file tayo ng petition for certiorari and prohibition before the Supreme Court because we feel na napakaraming violated constitutional provision. And let me just guide our viewers, Katrina, hindi lamang yung blanco, pati yung pagbibigay na zero budget sa PhilHealth ay aming tinalakay dito sa aming petisyon. Sapagkat hindi pwedeng bigyan ng zero budget ang PhilHealth at yan ay labag sa ating saligang batas. Okay, Attorney Rodriguez, assuming but not conceding that the Supreme Court will heed your request, your petition for certiorari, we will have a reenacted budget. But what will happen to those who signed this bicameral conference committee report? How exactly would they be held accountable when what you are questioning here is the constitutionality of their budget and not the actions of those who approved it? Tama ka, Katrina. Hindi pa natin mapapanagot yung mga naglagay ng halaga dyan sa blanco. Bakit? Sapagkat patungo pa lang kami ron. At kami naghahanda ng sulat dyan sa Secretary ng House of Representatives at saka dyan sa Sekretaryo ng Senado na ibigay sa amin yung pangalan ng mga empleyado na bumubuo ng Technical Working Group o Technical Working Staff. Nang sa ganun ay makita natin kung sino talaga ang dapat nating panagutin in violation
of Article 170 of the Revised Penal Code, falsification of a legislative document, and falsification of legislative proceedings and usurpation of legislative authority. Ito lamang yung mga ilang kaso na isasampa natin. At kawawa yung mga miyembro ng technical working group kung sila maiipit dito. At I suggest, sabihin nila yung totoo kung sino talaga ang merong makating kamay na nagsulat ng mga halaga dito sa Bakanting Bicameral Conference Committee. Attorney, baka hindi lang kamay Makati ng mga yan. Yung mga boss nila, baka hindi lang kamay yung Makati ng mga... Ayun, tingin nyo. Yan sila Kimbo, yan sila Grace po. Kamay lang ba Makati ng... Wala akong sinasabi dito ha. Yung ilong, nangangati din yan pagka tumutubo yung, yung buhok sa ilong. Ayan, ano gagawa natin? Ano lang, banatan natin, tapos busitin na lang. Mga tayo pa lang nila, makakatiyang mga yan eh. Final report. Sir, bakit hindi po ito yung prosesong inuna natin? Why not prepare for this or file this first before actually asking or questioning the constitutionality of the 2025 budget? I ask you, why not? Why not? Primarily because if yung constitutionality again po yung kine-question natin, those who will be primarily affected ay yung publiko. Tayong mga taxpayers na makikinabang dito. It's even election year and the budget of the COMELEC may be affected. So why not instead go after those... Sabi ni Atty. Marami ka pang kakainin bigas, Brad, Madam, marami. Huwag ka makikipag-argue sa akin na ganyan, lalamunin kita ng buhay. Who signed, who approved a bicameral conference committee report that has blanks? Because we cannot in our conscience let the Marcos administration makalusot dito sa unconstitutional 2025 budget. Pera ito ng mga Pilipino. Pera mo ito, Katrina, pera ko ito. Pera ito ng lahat ng taxpayers at hindi tayo dapat pumayag na gamitin nila ng unlawful, illegal at immoral ang ating buwis na binabayad kada taon. At tama yung sinasabi mo, pananagutin natin lahat ng nakialam dito sa unlawful, unconstitutional, invalid and immoral Bicameral Conference Committee report. Kaya nga kami dudulog uli sa House of Representatives at sa Senado. Susulat kami, hihingi namin yung mga pangalan ng technical working group o technical working staff ng... Alo, lagot kayo dyan. Oy, Kimbo, amin na daw yung pangalan ng technical working group, yung technical staff nyo dyan sa House of Representatives, yung mga staff mo, ha? Amin ang pangalan para makausap natin ng maigi kung ano nga ba nangyari dyan, kung ano yung nag-transpire pagkatapos maratipikahan o bago ratipikahan. Ang yung budget na yan, di ba? Para malaman namin kung ano talaga yung buong kaganapan. Sa ganoon, makumpleto natin yung hinihingi nating transparency and accountability. At yung sinasabing paano ang mag-ooperate ang ating gobyerno. Mag-ooperate ang ating gobyerno under a reenacted budget. Huwag ko kayong matakot dahil wala namang developmental content itong 2025 budget, panay-politika ito eh. Ito precisely ang ayaw nila. Pag nag-issue ng PRO ang Korte Suprema, mahihinto yung kanilang AYIX, mahihinto yung kanilang AKAP. Yan ang ayaw nila. Speaking of a reenacted budget, Attorney Rodriguez, we have to acknowledge that if we have a reenacted budget this year, one of the primary beneficiaries of this will be the Office of the Vice President, your ally, Vice President Sara Duterte, because she will have a 2 billion budget compared to the almost zero budget that she would receive under the current 2025 General Appropriations Act. How then do you respond to your critics, particularly in the House of Representatives, who say that what you're doing right now is a sort of strategy to give the OVP, to restore the OVP's budget? Una-una, hindi zero budget, Katrina. Ang Almost OVP zero budget. 2025. 700 million pesos plus ang budget ng OVP, hindi zero. Pangalawa, sino ba nagko-control ng release ng budget? Hindi ba DBM? Halimbawa, nag-reenacted budget. Di wag nyo i-release just to prove to you and to those clowns in Congress na wala kaming pakialam sa budget ng Office of the Vice President. At tanggap na ni Vice President Inday Sara yun. Huwag tayong lumihis sa malaking usapin.
6.325 trillion pesos na budget for 2025, binubudol tayo. Kaya tayo ay nagsampa ng petisyon sa Korte Suprema upang questionin ang legalidad at constitutionality na itong 2025 budget. Alam mo ninyo mga kababayan, alam ng lahat ng sanggunian, kahit ang sangguniang barangay, ang municipal council, ang city council, ang provincial council, marurunong ho ito magpasa ng budget. Yung mga barangay kagawad, yung mga konsehal, yung mga board members, alam nila na hindi pwedeng magpasa ng isang budget, panukalang budget, kung mayroon kahit isang sentimong halaga ng blanco. Buti pa, yung mga barangay council, marunong magpasa ng budget. Attorney Rodriguez, in your book, Kingmaker, I remember reading it last year. You gave Thank you. details on how key personalities in the Marcos administration pushed you out, eased you out of the current government, particularly as executive secretary. How then do you get rid of the impression or insinuations that everything you are doing right now to question the constitutionality of the president's spending bill or spending a spending measure is just some sort of vindictiveness on your part? It's a clear vindication on the other hand, Katrina, sapagkat kaya ako tumalikod sa aking tinulungang administrasyon na mabuo at sa ngayon naglilingkod bilang Pangulo dahil lihis na yung landas na kanilang tinatahak doon sa aming ipinangako sa mamamayang Pilipino na kami ay magsisilbi ng tapat at hindi magnanakaw at lalabanan ang korap. Ito'y pagpapatunay na tama yung aking naging desisyon na umalis na lamang bilang Executive Secretary at huwag tanggapin ang aking appointment bilang Presidential Chief of Staff. Attorney Rodriguez, based on your opinion, sino po ba ang pinaka-liable dito sa mga nangyari sa Bicameral Conference Committee report na may mga blanco? Should it be Kaya that? kami gagawa ng sugunat, Katrina. Nais namin tingnan sino yung bumubuo ng technical working group. At aming pag-aaralan sino ba yung nararapat kasuhan ng kriminal dahil nga mayroong makating kamay na naglagay ng mga halaga dito sa enrolled bill. Kaya natin sinasabing usurpation, falsification of legislative documents sapagkat nung kanilang pinasa na blanco ito at may naglagay na makating kamay ng mga halaga, nagbago na yung meaning ng bill. Hindi na ito yung original meaning ng bill na ipinasa ng Bicameral Conference Committee. And I think the better question to be asked is why did the BICAM sign an incomplete final Bicameral Conference Committee report? And why did the House of Congress, both the Senate and the House of Representatives, ratified, passed, signed, and filed an incomplete Bicameral Conference Committee report? Yan ang ating hinahanap sa ngalan ng transparency and accountability at yan ang ating papanagutin. Attorney Rodriguez, speaking of transparency and accountability, will you also push, either before the High Court or elsewhere, that bicameral conferences should finally be held public instead of what is being done in status quo, clandestine meetings between members from the House and from the Senate? Well, it's up to the court dahil baka sabihin ng court hindi sila pwedeng makialam sa function at workings ng legislative department. But tayo, we just go by the Constitution. Wala naman, hindi kasali ang Bicameral Conference Committee sa pagpasa ng budget. Wala silang puwang sa ating saligang batas. Tanging ang House of Representatives at Senado lamang. Ang tanging trabaho ng Bicameral Conference Committee, Katrina, ay i-reconcile yung conflicting figures o di kaya yung mga missing o nadagdagan o nawawala o hindi magkakasundong line items. Yun lamang yan, pero wala silang kapangyarihang iangat yung halaga o palitan yung mga line items na ipinasa na, pinalangkas na ng mababang kapulungan at Senado. Walang kapangyarihan ng BICAM at higit sa lahat, walang pakialam yung fourth chamber or fourth house, kung sino man yun, yung naglagay ng halaga dito sa Blancong Bicameral Conference Committee report. Attorney Rodriguez, finally, it's no secret that you're running for the Senate in the 2025 midterm elections. Kapag po ba nakasungkot kayo ng pwesto sa darating na halalan na asahan, ano yung inyong stance when it comes to holding bicameral conference committees
public? All out ako dyan, Katrina. Dapat maging transparent sapagkat pera natin yan eh. 6.325 trillion pesos ipapasa ng ganun-ganun lang. Mas magagaling pa yung mga kakaibigan natin na miyembro ng TODA at yung member ng mga Jeepney Drivers Association